Magandang araw. Ako si Lai Gustilo. I am a doctor by profession. Some call me Dr. Lai, others call me Dr. G. We are actually a small family. I have my 2 kids, 1 husband. So sa ministry, right now, I'm handling the RevGen. So, encountering God, actually wala siyang sparks, wala siyang mga fireworks pero it was very spontaneous. Kasi I grew up, actually, in a Catholic family. So, when I was in high school, I actually joined yung parang Marian group. And believe it or not, doon ko na-encounter si God. So, there was kasi kami, we are the Catholic who pray, we are the Catholic who reads the Bible. So, meron kaming personal relationship. One day, medyo kasi ako let's say na medyo competitive ako sa school. So, gusto ko, yung alam nung ibang mga classmates ko, alam ko rin. So, there was one competition, Tagisan ng Talino, I think, mga general info. Tapos, nagugulat ako, pag may mga question kasi about the Bible, ay, parang hindi ko alam yun. So, what I did, I read the Bible. There was one summer, tinapos ko talaga, binasa ko the whole 4 Gospels. And doon, parang there was something that happened. Hindi siya basta binasa ko lang para maging number 1 ako doon sa mga contest. Pero something changed. At napansin ko noon, during that time, nung nagbabasa ako, kasi hindi naman kami mayaman na family, so I have to wake up early para magluluto ng breakfast and everything. Marami akong gagawin, maglalaba, magpa-plancha, kasi I am the eldest sa mga girls. So, nung time na yon, when I was reading the Bible, hindi ako tinatawag. Walang tumatawag sa akin, walang nag-uutos sa akin. So, talagang natapos ko siya, nabasa ko siya, nang walang mga istorbo. And then, napansin ko din, parang hindi na ako masyadong pinapagalitan noon. Hindi ko alam kung bumait ako, kung ginawa ko yung mga dapat kong chores, dapat kong mga task. Pero walang masyadong sigawan, walang pagalitan. Basta, tas naging spontaneous. Pero, what happened was deeper. So, naramdaman ko that something happened in me. And, sunod-sunod na yon. So, yun. From then, yung husband ko nga, na-meet ko rin doon sa org, and then nagkaroon na kami ng family. And, ayun, naging spontaneous na everything. So, dito sa ministry ngayon, before kasi I was handling the kids, the RK. We call it actually the rich kids dito. So, the RK, so from the RK, siguro na-appoint ako parang na-appoint naman ako para doon sa RevGen. So, yung RevGen, gusto ko siya actually. Gusto kong i-handle yung RevGen. Kasi nga, alam mo, meron akong dream dati, napanaginipan ko yon that parang nangyayari yung napanaginipan ko. Before, I was handling kids. Tapos, doon sa panaginip ko na yon, I was crying. Kasi, parang nararamdaman ko, masakit sa akin kung anong nangyayari doon sa mga kids. Parang ang magulo, they are in a very troublesome place. Tapos nandun ako, I was looking at them, tapos ang sakit-sakit sa damdamin ko noon, na tinitingnan ko sila, pero wala akong magawa sa kanila. So parang may nagsasabi sa akin na, sige, pinupush ako na hawakan mo yan. So, napunta ako sa RevGen. I was appointed sa RevGen. Sa RevGen naman, I think, okay naman. Gusto ko talaga siya. Kasi we are of the same genre. So, siguro yung impactful moment happened when I was in the kids ministry. Yung mga kids namin,
Ito yung mga kids na nagpupunta sa church from pajama, from bed to ano talaga walk up like this. Ganun yung mga kids namin. So, medyo, trials talaga, challenge na paano ko i-gather itong mga kids na to. Parang paano ko ituturo sa kanila yung about sa Bible. Pero surprisingly, some of them, alam nila, they know a lot of the stories dun sa Bible. So one day, tinuturo ko sa kanila about tithing, about giving for the kids, for the ministry, for the church. Tapos, so nakapila sila. There was one kid. So sabi niya, eto po, bibigay niya daw yon. Nagbigay na siya, I think mga 2 pesos yata. So, 2 1 peso coin. So, nilagay niya na doon. So, other kids, wala naman silang masyadong nabibigay kasi wala naman talaga silang pera pagdating doon. So, umikot na yung basket, dumaan na sa kanya, naglagay na siya. And then, hinahabol niya pa ulit yung basket. Tapos, dala-dala niya yung bag niya, yung backpack niya, which is torn na backpack, mga luma talaga. Tapos, may kinukuha siya. Sabi niya, teka lang po, ito pa po. Tapos sabi ko, sige na, okay na. Nagbigay ka na, okay na. Sabi niya sa akin, hindi po, gusto ko pong magbigay pa kay God para matuwa po siya. Yun yung sabi niya. No? Tapos parang minuhusan ako ng malamig na tubig no? Nung sinabi niya yun. Kasi ilang taon lang siya noon. The kid was just mga 5 years old, 5 or 7 years old. Tapos ganun yung inisip niya na pag nagbigay siya kay God, matutuwa si God. And then, ito pa yung turning point doon. Sabi ng other kids, ano po siya? Namamalimos po siya dyan sa plaza. Sabi niya gano'n. Parang, diba, these kids, namamalimos sila kasi kulang sila. Kasi gusto nila ng something na, siguro pangkain nila or something, no? Pero itong kid na to, talagang sabi niya, magbibigay siya kay God. So siguro yun, na yun yung naging turning point ko dun sa ministry, no? Na what we're doing is not actually for ourselves. What we're doing is not even for the kids, not even for the RevGen or the arcade, pero what we're doing is something for God, para matuwa si God. Siguro, just continue what you're doing kasi you're not doing it for yourself. You're not doing it for those people, pero you're doing it for God. Kasi di ba minsan, nagkakaroon tayo ng downside na parang, ayoko na, pagod na ako. Parang, kahit anong ginagawa ko para sa mga to, wala namang nakaka-appreciate. Di ba? Parang sabi mo, ay, ayoko na, Lord. Ang hirap na lang i-lead. But then, again, so, balik tayo dun sa basic. Diba? Pag nga nagsashare tayo ng gospel, i-share mo lang. Ganun lang sinasabi sa atin. Basta share mo lang. Basta i-plant mo lang yung seed and then the Lord will water the seeds. Basta i-plant lang natin yung seed and then the Lord will continue on until we have our harvest.